Good morning sa ating lahat. Morning po. God is good. And all the time. Amen. So sa lahat ay welcome. Maging sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin. Salamat sa patuloy na inyong pagsubaybay sa paglilingkod para sa Panginoon. Okay, sa araw na ito ay ito yung huling araw ng buwan. Ano po? So bukas ay September. So, Pasko sa Pilipinas. How many months ang Pasko sa Pilipinas? 4 na. Ang hirap niyan, ang hirap sumabay sa 4 na buwang Paskuhan. Okay? So, ganun pa man, once again, ang ating pinag-aralan sa buwang ito ay ang matagumpay na buhay Kristiyano. Okay, so, maraming mga bagay na pwede tayong pag-usapan sa tagumpay sa mundong ibabaw. Ano po? So, marami tayong mga nakamit, natamo na mga biyaya. At masasabi natin na sa bawat mga naabot natin ay isang tagumpay po yun sa atin. Amen, no? So, hindi yun maikakailan sapagkat ang Diyos ay naririyan. So, ganun pa man na yung ating pinag-aralan na bawat tagumpay na ating natatamo dito ay hindi ito pa matagalan. Lahat ng bagay na mayroon tayong nakakamit dito ay panandalian lamang. At mayroon talagang pangmatagalan na tagumpay na nagagaling sa Panginoon. Amen ho? Na ating pagsumikapan, hindi lang na tayo ay magtagumpay sa anumang larangan mayroon ang mundong ibabaw na ito, bagos pag sikapan natin kung ano yung pagdating ng araw yung ating makakamit at matatamo. Yung buhay na walang hanggan. Amen no? Okay. So tayo ngayon ay dumako sa ating pag-aralan. Sabi po riyan, don't hold on the success and wealth you have achieved. So huwag natin panghawakan o pananganan ang mga tagumpay at yaman na iyong natamo. So sometimes na nangyayari ay tayo ay para nahuhumalin na o na-overwhelm tayo sa mga nakukuha o na-achieve natin. So, walang masama nun. Ang problema lang dito na kaya nga ating mga don't hold on the success and wealth you achieve. So, wag po tayong manangan. Wag niyong ibigay yung buhay niyo doon. Yun ay nangyari yan sa ginawa niyo, pero hindi po yung magiging buhay natin. Tama po? So lahat tayo ay mayroong mga natatanggap at natatamo rito, but lagi natin isipin, lahat ng bagay na yan ay pananalingan. Ang gusto natin matamo ay ang ibinibigay sa atin ng Panginoon na pang-matagalan. And then, to make it known that all people are subject to death. So lahat ng tao, mga kapatid, upang ipaalam na ang lahat ng tao ay napapailalim sa kamatayan. Tama? So, ano man yung katayuan mo ngayon, ano man yung kalagayan mo ngayon, lagi niyong isipin, you are subject to death. Okay? Ikaw ay napailalim sa kamatayan. Ano man yung kalagayan, lahat ng tao, lahat na nabubuhay, tao man o hayop, ano man mga bagay na nabubuhay, lagi niyong isipin, laging mayroong kamatayan. Tama? Okay. So, once again, ay nais ko po na kayong lahat ay anyayahan to please stand and to honor the words of God. We will read all together the book of Psalm, chapter 49 or 40, 49, talatang 1 hanggang 20. So, babasahin lang po natin yung buo para makuha po natin yung buod ng mga talata. Bensi lang sana yan. Kaya lang, mas maganda na samahan niyo ako upang basahin na lang yung napapalog dito upang maintindihan natin yung laman nito. Okay? So the book of Psalm, chapter 49, verses 1 to 20. Okay? Kung kayo po ay naririyan ay sabihin niyo po amen kung kayo po ay naririyan Okay, so once again, sa ating pag-aral ngayon, papaalala ko lang po sa inyo na kung kayo man ay mayroong abalahin na muna natin yung sarili natin sa Panginoon. Huwag na muna kayo magpapagkwentuhan o kung kayo nasa labas, pumasok o kung hindi man, komportable kayo dyan, makinig po tayo. Okay po? So, we will read all together. 1. Hear this, all you people listen, all inhabit the world. Verse 2.
my mouth speak wisdom, my heart's meditations brings understanding. I turn my ear to proverb, I explain my riddle with a lie. Why should I fear in times of trouble? The iniquity of my foes surrounds me. The trust and their wealth, the boast of their abundant riches, yet this cannot redeem a person or fee his ransom to God. Since the price of redeeming him is too costly, one should forever stop trying, so that he will live forever and not see the bed. For one can say that wise men die, the foolish and the senseless also pass away, then they leave their wealth to others. Their graves are their eternal homes, their homes from generation to generations. Do they have named estates after themselves? But despite his assets, man will not last. He is like the animals that perish. Their tennis is the way of those who are arrogant, and of their followers who approve of their words. Like sheep, they are headed for Sheol. They will shepherd them. The upright will roll over them in the morning, and their form will waste away in Sheol, for from their lofty abode. But God will redeem my life from the power of Sheol, for He will take me. Do not be afraid when man gets rich, when the wealth for his house increases. For when he dies, he will take nothing at all. His wealth will not follow him down. Though he praises himself during his lifetime, and people praise you when you do well for yourselves. He will go to the generation of his fathers. They will never see the light. Last verse, a man with valuable possessions, but without understanding is like the animals that perish. Tayo po'y manalangin. O Diyos, papasalamat po kami sa umagang ito. Thank you for this wonderful morning, O God. Lord, thank you, Lord, sa inalaw niyo kami, Panginoon, sa oras na ito to shout your name, to praise your name, Lord Jesus, O God. Lord God, maraming pong salamat for this opportunity. Salamat sa time na binigay ng bawat isa. Nagpiliin kayo instead na piliin yung ibang bagay, Panginoon. To the Lord ay araw ng aming pagsamba para sa inyo. At nagpapasalamat po kami ng marami, Panginoon. Sa iyo ang lahat, sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. E tayo po lahat ay magkakakupunan. Kayo po, na binasa po natin, gusto ko po muna sa inyo alam. Minsan, yung iba akala yung psalm o yung awit ay sulat lahat ni David. Actually, hindi ko lahat. Okay. Pero yung kabuuan, napakaraming sinulat sa David. Pero itong psalm na ito, ay itong aking binasa ngayon, ay hindi ito sulat ni David. Amen, no? Kaya, minsan yung iba, lalo na pag hindi nyo po mabasa talaga ng bahas kung kanino talaga nag-address siya, minsan maot ng context po tayo. Okay? So, minsan talagang dapat mag-aral ng salita ng Panginoon. So, especially doon sa mga gustong magpastor at gustong maglingkod sa Panginoon, hindi po basta-basta yung paglilingkod. So, kailangan muna natin malaman kung ano ba yung scriptures. Okay? Alam natin kung kanino yung address o sino yung sulat. So, lahat yan ay dapat alam natin para na tayo ay maging maayos kung ano yung sinasabi natin. Especially lalo na sa ating Panginoon, is the King of Kings and the Lord of Lords na dapat sabay natin sa katotohanan. Amen, no? So, itong aklat na ito ay halos yung kabuuan nito ay sinulat po ni David. But hindi po lahat ay yun ay kay David. Even itong ating binasa, even may iba pang mga nagsulat nito, hindi lang po siya. Pero karamihan ay si David. Okay? So, gusto kong tukuyin ang talatang itong ating binasa. Ito ay sinulat ng Sons of Korah. Okay, yung Sons of Korah ito ay anak ni Kore. Si Kore ay isa sa naghimagsik kay Moses. Isa po siya. So, puntahan natin yung aking sinasabi. Sons of Korah. Para inyong masubaybayan o inyong masundan yung aking sinasabi, open your Bible para malaman po ninyo. So, Numbers chapter 16, verse 1 and 3, mapapansin niyo po yan, si Kore ay bahagi po doon sa naghimagsik sa panahon
Okay? So, again, itong kanyang mga anak ay sila ay naging faithful na hindi po nila ikinahaya yung kanilang ama na si Cory. Sinabi nila, oo, kami yung anak ni Korah. Sabi. So, kung iisipin natin, bakit siya ngayon ay naglilingkod yung kanyang mga anak? Samantala si Korah ay siya ay nagbumagsik laban sa Diyos. Kinalaban niya si Moses. Lahat ng bagay doon ay ayaw niya. Sina Dathan, ito yung kanilang mga kasama dito na naghimagsik sa panahon ni Moses. Pero, tingnan niyo mga kapatid, in 1 Chronicles chapter 6, 31 to 39, isa dito ay kasama po yung mga anak ni Korah sa templo na naglilingkod sa panahon ni David. Di ba? So, kung papansinin po natin, hindi po pwede sapagkat siya ay anak ni Korah na naghimagsik sa Diyos. Di ba? Pero, hindi ganun yung Panginoon. Kahit tayo ngayon, kahit ako, yung aking magulang sabihin ko, yung aking ninuno ay nagpag-imagsik o hindi gusto sa Panginoon. Pero bakit ako ay naririto ngayon? Because of God's grace. Di ba? Kahit kayo yung mga ninuno po ninyo, sabihin natin na sila ay pinintasan dahil bakit itong mga apo niya, bakit sila ngayon ay nariyan sa simbahan? Hindi mo dapat yung sabihin. Sapagkat ang Diyos lamang yung nakakaalam ng lahat ng bagay. Okay? Kaya itong awit, yung 49 na ito, ito po ay sulat po ng anak ni Korah o ni Cory. So mapapansin ninyo, diyan sa numbers na sa 1 Chronicles, ay kasama po siya doon sa mga aawit ni David sa templo. So ibig sabihin, lalong malalim po yung kanyang nalalaman ngayon sa Diyos. Kabaligtaran po ng kanyang magulang na nag-iimagsik samantala yung kanyang mga anak ay ngayon ay nag-praise God. Diba? Nagsasabi po sila, purihin ang Panginoon. So, kabaligtaran po. Di po ba? So, tayo lahat, bawat isa sa atin ay, kung mayroon man tayong kapintasan, at kung ang Panginoon ay gusto ko niyang gamitin, wala po tayong magagawa. Pinili siya ng Panginoon para maglingkod sa Diyos. Maglingkod sa Kanya. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, katulad po nito, this is the part written in the Psalm of the Sons of Korah. Ito pa yung mga bahagi na nasulat. Marami-rami din po yung chapter 42, yung siya din po yung sa Sons of Korah, na mapapansin po yun doon sa 42 yung isang pangalan nito na naghanap na nauuhaw. Kaya yung isa na parang masa na nauuhaw naghanap ng tubig. Okay? Katulad ng mga anak ng Diyos, na kung gaano din tayo nauuhaw sa salita niya na hinahanap din natin yun. Ito po yung kanyang mga sinulat, chapter 42, 49, 84, 85, 87, and 88. Ito yung bahagi na naisulat sa awit ni Korah o na Sons of Korah. Amen? So, clear po. So, yung binasa po natin ay hindi po yan sinulat ni David, pagko sinulat ko ito ng Sons of Korah. Amen, no? So, ulitin ko, ang kanilang ama sa totoo lang, dapat hindi sila pagkatiwalaan. Pero, biblically, ano man yung maging ako, kung ano man yung nangyari sa aking magulang, kung mayroon man siyang kinaharap na hindi maganda sa Panginoon, sagutin niyo. Tama? Kung ako man ay mayroong hindi maganda na ginawa sa Panginoon, hindi yun sagutin ng aking ama. Sagutin ko yun. Klaro po? Tama po ba? So, simple lang. Kung ang tatay ko ay may nagawang hindi maganda at talagang ang kaparusahan ay ikulo, hindi ako yung ikukulong, kundi yung aking tatay. Tama po? So, lahat tayo, ang Panginoon ay siya ay dakila. Siya ay napakabuti. Siya ay mapagmahal na Panginoon. Okay? Tingnan niyo mga kapatid yung descendant ni Korah. Sa kabila ng lahat ng hindi maganda na pinakita ni ng Korah, pero ang Panginoon yung kanyang grace, yung kanyang biyaya, ay napunta pa rin doon sa kanyang mga anak. At ang kanyang mga anak ay naglingkod sa Panginoon. Dahil nakita
sila ay tapat at maayos. At hindi po silang naihiya na ipakilala ang kanilang magulang na naghimagsik isa, na naghimagsik sa Diyos. Pero sila ay hindi. Kami ngayon kami mga anak niya ay nagpupuri sa Diyos. Di po ba? Ang sarap na makita mo na gano'n sa kabila ng lahat, pero makita niyo yung kanyang mga anak ay naglilingkod sa Diyos. So, kabaliktad. Okay? So, minsan ay gano'n. Minsan yung mga magulang natin ay maglingkod, tayo ay naglilingkod. Minsan naman tayo ayaw, ang magulang natin ay naglilingkod. Pero pinakamaganda sa lahat, huwag tayo makimagsik sa Panginoon. Kinakailangan natin na maglingkod sa Diyos ng maayos. Okay? Okay. So, dito mga kapatid, ay meron tayong pag-uusapan dito sa ating binasa. Ulitin ko po ano. Sabi niya, bawat isa ay makinig ang sino pa man, kahit saan naroroon ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o abang, ang iyong lagay makinig na sama-sama. Ang mahirap at mayaman. Yaring aking sasabihin sa salitang may karunungan, ang isipang ihayag ang halagang mga bagay. Ang pansin ko ay dadalhin sa bugtong nakasabihan, sa salo ng aking alpay, ihayag ko ang laman. Hindi ako matatakot sa panahon ng panganib. Kahit pa na nag-iba na ang kaabay sa paligid, mga taong naghahambog na yamang nananalig, dahil sa yaman nila ay tumaas ang pag-iisip. Hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. Hindi kaya pabayaran tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdan, taas. Gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat upang siya ay mabuhay na hindi na nagwawakas at sa labi ng libingan ay hindi pa pasadla. Ang lahat ay mamamatay. Ito na may alam niya. Maging mamang marunong kahit tangal, pati tanga. Yaman nila ay maiiwan sa lahi ng magmamana. Sa libingan doon sila mananahan kailanman. Kahit sila may lupain taglay nila noong araw. Dumagila man ng tao, di niya maiwasan tulad ng mga hayop, siyang mamamatay. Masdan ninyo yung taong nagtiwala sa sarili at sa kanyang kayamanan ay naghawak na mabuti. Tulad niya ay mga tupas sa patayan din hahantong. Kalawit ni kamatayan ang magiging kanyang pastol. Ang matuwid magwawagi pag sumapit ng umaga. Laban doon sa kaaway na ang bangkay ay bulok sa lupain itong patay na malayo sa kanila. Ngunit ako ililigtas, hindi ako babayaan, aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. Di ka dapat na matakot ang tao man ay lumaman, lumago ang kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahil sa sinusuhog ng papulit ng tagumpay, masasama pa rin siya sa ninunong ng namatay. Masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Ang tao mang lumakila ay isa ang hahantungan, katulad ng mga hayop. Tiyak siya ang mamamatay. So, ito mga kapatid na ating pinag-aralan. Sabi ko sa inyo kanina, maraming larangan na pili tayong magtagumpay. So, sabi natin kanina, don't hold on to the success and wealth you have achieved. So, hindi dapat natin panghawakan. Maraming bagay, kaliwat kanan, papuri na mayroon tayo natanggap. Uulitin ko po, lahat ng bagay po yan ay panandalian habang ikaw ay nabubuhay. Pag ikaw ay nawala-wala ng papuri, hindi mo na maririnig sa pag ikaw ay bata. Nandiyan po. So, ulitin po natin na ang tagumpay na gusto natin as a Christian ay kinakailangan natin, matanggap natin yung buhay na hindi panandalian. Tagumpay na hindi panandalian, na walang iba, kundi ang kasama natin ay ang ating Panginoon. Sa Sons of Korah, ito na kanilang sinulat, pinatunayan na ng anak ni Korah na ang tao talaga ay mamamatay. So maging sa kay Kore ay naghimagsik kay Moses, hindi niya marahil alam yung buhay. Subalit sa panahon ng kanyang mga anak, dito niya na-realize na totoo na mayroong Diyos, may naghahawak ng ating buhay, may kapahintulutan ng Panginoon kung hanggang kailan tayo mabuhay o hanggang kailan ka mamamatay. Walang sino ng tao ang nakakaalam kung kailan ka. Pero sure na ang Diyos ay alam niya kung hanggang kailan ka dito sa mundong ibabaw.
Yun yung dapat natin pagkanda. Sapagkat kailangan hindi mo alam. Kahit tanongin ko kayo ngayon, hindi nyo po alam. Pero sure na mamamatay ang lahat na nabubuhay. Hayop man yan. Ano lang klase, basta nabubuhay. Halaman may basta lahat nabubuhay kaya mayroong kamatayan. Sure yun. At walang sino man makakatakas doon. Ang importante ngayon, ano yung dapat natin iwasan, ano yung mga dapat natin gawin as a Christian. Tama po? So, dito sa ating nabasa, huwag po tayo mahihilo. Huwag po tayo yung lalaki yung ulo natin sa mga papugit parangal na tatanggap natin. O yung kayamanan na iyong natatanggap. Lagi yung tatandaan. Lahat yan ay binigay sa iyo. Pero huwag ka dyan magtiwala sapagkat ang kayamanan walang magagawa sa iyo. Pagdating ng araw. Pero ngayon mga kapatid at kaibigan, sa mga naghihirap, sa mga nag-aasam upang yumaman, alamin niyo muna. Kasi marami po yung yumaman, hindi mo na inalam, kaya napalayo sa salita ng Panginoon. Dahil nagmamahal sa kayamanan. Maraming mga tao ngayon, kunti magbigay ng oras sa Panginoon. Pero tingnan yung bawat isa, nagbibilang ng trabaho, 2 o 3, 4 may mga trabaho. Buti pa nabibigyan ng panahon yung bawat trabaho nila, pero yung Panginoon, ilan ang oras yung binibigay natin. Di mo ba? Sabi natin, mahalaga at mahal natin ng Panginoon. Pero kung doon sa kilos natin ipapakita, hindi natin maipakita yun. Lahat sa salita, sa mga inaawit natin, huwag lang sa ganung mga bagay na yun. Kinakailangan ipakita po natin yun sa ginagawa natin. Tama po? So yun yung dapat natin ginagawa. At isang bagay po yun na naipapakita mo na matagumpay ang iyong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Tama ho? Nagbibilang tayo sa ating mga na-achieve. Nagbibilang tayo sa lahat ng ating nakakamit. Pero yung oras, nagbibilang mo ba yun na ibibigay mo sa Panginoon kung ilang oras yung binibigay mo sa Kanya? Mahalaga ang Diyos. Di ba? Mas mahalaga siya sa kayamanan. Mas mahalaga siya sa mga papurit ng papalakpak sa iyo. Ang tao, madali po tayong gusto natin na pinapalakpakan tayo. Gusto natin lahat tayo ay lumakila. Pero bago ka lumakila, alamin mo muna. Paano na pag dumating na ako ay mayaman na? Ano na kaya yung aking kalagayan? Nasa Diyos po ba ako? Kaya sa lahat na naghahangad na yumaman, isipin mo muna. Ipanalangin mo muna sa Panginoon. Kasi baka mamaya, hindi mo ninyo yan mahawakan ng maayos pagka-problema ang ating espiritu sa Panginoon. Wala pong masama sa pagyaman. Ngunit kailangan muna natin na manalangin sa Kanya upang tayo man ay dumating sa punto niya na mamanage natin yung sarili natin. Nagkakaroon tayo ng time sa ating mga work, nagkakaroon din tayo ng time sa ating family, nagkakaroon tayo ng time sa simbahan para sa Panginoon. Kadalasan, na hindi pinag-aralan yung kanyang kayamanan, marami pong nasira na pamilya. Marami pong nawala sa Panginoon dahil sa kayamanan. Na yung pa naman yung pinaka-importante na dapat binibigyan natin ng halaga yung ating Diyos. Kaya itong sulat ng anak ni Cora ay napakahalaga at ipinakita niya dito yung kalalagayan ng tao pagdating ng araw. Di ba? Ito yung laman ng sulat niya. Natulad yun ng hayop, kung ang hayop ay namamatay, ay tao din ay mamamatay. Kung ang halaman ay namamatay, tao din ay mamamatay. Kung yung mga isda sa dagat ay namamatay, tao rin ay mamamatay. Yung mga tulisap at sarisan, mga hayop na namamatay, tulad po tayo, mga tao ay mamamatay. Okay? So, bago tayo pag-usapan, why should you avoid relying on things you have already achieved? So, bakit mo dapat iwasang umasa sa mga bagay na nakamit mo na? Ano na ba yung mga nakamit mo? May nakamit na ba tayo? Are you legit yun sa iyong profession? Ano yung nakamit mo sa iyong buhay pinakamataas? Di ba? Nakapag-graduate ka ba ng mataas? So, alamin mo mga kapatid, ano? So, tingnan mo, ano ba yung natapos ko? Ano ba yung gusto pang maabot? So, ano yung mga dapat mong iwasan? Upang hindi mo naman makalimutan ang Panginoon. Yung pinaka-concern dito talaga ng anak ni Cora, isipin po natin lagi ang Diyos. Tama po?
Isipin natin na ang tao ay mayroong kamatayan, hindi magpakailanman. May darating na magwawakas ang buhay ng bawat isa. Hindi lang yan, maging ang mundo magwawakas yan. Tama po? Okay. So, meron tayong apat na bagay na ating pagtutuon ng pansin sa nabasa po natin sa aklat ng mga awit, apat na patsiyang. Number 1, the Word of God reminds us that life cannot be redeemed no matter how rich we are. Yan po yun kanyang gustong ipakita ng anak ni Korah. Sabi niya dito na ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay hindi matutubos gaano man tayo kayaman. Tama po? Kahit gaano ka kayaman, hindi ka makakagawa ng isang tao. Diba? Kahit gaano ka kayaman, hindi ka makagawa ng uban. Yung puti mo, hindi ka makagawa kahit anong yaman mo. Hindi mo yun magagawa. Kahit anong yaman mo, hindi mo mapipili yung hininga mo. Di ba? Dito maraming nahumaling. Alam niyo mga kapatid, kaibigan, in our country, walang kasawahan sa kayamanan. Di ba? Alam niyo kung bakit maraming korupsyon sa ating bansa? Dahil walang kasawahan sa kayamanan. Ang akala nila, yung buhay ay naririyan sa kayamanan. Hindi niyo ba alam? Hindi lang po mga kapatid yung babasa ng Biblia, ay hindi lang po yung mga hindi nagbabasa yung nasasakot dito. Ibig sa mga nagbabasa ng Biblia at mga tumanggap sa Panginoon, marami pong nanadaya ng kayamanan. Maraming naaakusahan na in-involved sa corruption. Kaya kahit hindi mga mananampalataya na-involved din sa mga panahon ngayon. Why? Tayo ay nadadaya ng kayamanan. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kung kayong lahat ngayon ay nag-isip para yumaman, isipin niyo muna na sa pagyaman ninyo na hindi kayo malalayo sa Diyos. Kasi kung yun yung sanhi na pagyaman ninyo at lalayo kayo sa Panginoon, ay hindi yung mabuti. Dahil ang tagumpay ng isang Kristiyano ay dapat hindi tayo nalalayo sa ating Panginoon. Tama po ba? Kaya sabi dito sa atin, the Word of God reminds us that life cannot be redeemed no matter how rich we are. Kaya huwag po ipagmayabang ng mga mayayaman ang kanilang yaman. Kung isa ka man dito ngayon na mayaman, huwag mo yun ipagmayabang sapagkat hindi kailanman matutubos ng kayamanan mo ang buhay mo. Tama po? Marami po ngayon nagmimiti, nananahan, asam na asam. Di ba? Asam na asam para magkamal ng pera. Gumagawa ng mga bagay para lang magkamal ng pera. Kahit may matapakan, kahit may makuha na manakawan, basta ang tingin niya siya ayayaman. Di ba maghirap yung iba basta ako ay mayaman? Di ba maghirap o ano man yung nangyayari sa iba basta ako ay mayaman, masaya ako na nag-i-enjoy ng kayamanan? Yan yung mali. Yan yung hindi maganda. Doon marami ang nadaya ng kayamanan. Mga taong mga nag-aasap. Sa totoo lang mga kapatid, dito sa ating simbahan at labas ng ating simbahan, may tao ba dito hindi nagaganda yung maman? Magtanong ko sa inyo dito ngayon, naghahangat ba kayo ng maman? Di ba? Walang masama po eh. Kaya nga lang, manalangin ka sa Panginoon dahil gusto mong maranasan ang mga bagay na yan, siguraduhin mo na hindi ka malalayo. Dahil tulad ng binanggit ko sa inyo, pag nag-over na po yung mundo sa iyo, isipin mo kung makakabuti sa iyo o hindi. Katulad ngayon dahil sa gustong mga yumaman, even sa mga politiko o kung saan man, larangan dito sa ating bansa ngayon, parang lahat na lang may kurang. Diba? Dahil paghahangan na yumaman. Kaya maraming napalayo sa naging malayo yung pananampalataya ng Diyos dahil sa paghahangan na yumaman. Pero isang magandang bagay sa isang pagyaman, yung wala kang tinatapakan na inapi tao. Huwag kayong magmadali sa pagyaman. Kasi sa pagmamadali ng pagyaman, sigurado, pag kayo ay matinig, ay malalim. Idaan nyo sa tamang posisyon yung pagyaman para mas
naman nagsasabi ang Panginoon na maghirap tayo. Hindi gano'n. Pero lahat ng yan na atin na-achieve ngayon, panandalitan nyo. At huwag natin yung panghawakan. Maabot man yung pinakapunto, pinakagusto nyo maabot. Huwag yung panghawakan. Diyos pa rin ang hanapin natin. Amen po? Kasi yun naman po talaga ang dapat tagumpay ng isang Kristiyano. Okay? Kaya sabi dito mga kapatid, sa verse 5 and 9, sabi niya, hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang mga kaaway sa paligid, mga taong naghahambog sa yaman na nanalik. Alam niyo po ba na ang pagyaman ay nakapagpapataas? Simple lang mga kapatid ha. Makabili ka ngayon ng phone, na cellphone, umahangat na kaagad ang iyong ulo. Di ba? Magkaroon ka lang ngayon, makabili ka lang ng sasakyan. Parang gustong tingalain ka na. Parang dapat igalang ka na. Hindi mo naman kaalangan gawin eh. Di ba? Gumawa ka ng isang paraan na kagalang-galang para igalang ka ng tao. Hindi dahil para sa mga ka, ay para ikaw ay maghihingi ngayon, na para igalang ka na. Kasi marami ngayon mga ganong bagay, pero hindi ka galang-galang. Dahil sila ay nang-api. Di ba? Minsan nagiging hambog minsan eh. Di ba? Pag nagkakaroon ka ng isang bagay na mayroon na kaya mong pagmalaki, ikipagmayabang ka na doon sa isang tao. Hindi mo kailangan dapat yung gawin. Diba? And sabi dito na ang mga taong naghambog sa yaman na nanalig, dahil sa yaman sila ay tumaas ang pag-iisip. Ayan, di ba? Naging mataas ng isip. Tingnan niyo po yung Biblia na binabasa po natin. Nang dahil yan, tumataas yung kanilang isip. Di ba? Nagiging mataas na sila, ma-pride na sila. Nakikipagtayan na sila kung sino yung mayroon. Gusto na rin nila pumunta doon dahil sila ay mayroon. Ay, maganda. Then sabi niya sa talata, hindi kaya ng sino mang ang sarili ay matubos. Hindi kaya bayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano ang halagang hawak niya ay hindi sapat upang siya ay mamuhay ng hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na masasagad. Akala pa natin ang kayamanan ay hindi na tayo mawawasan. Mabibili mo ba ang buhay para humaba ang iyong buhay? Sabi niya, hindi na mawawasan. Hindi kapatid. Kung ano yung nakasit sa iyo ng Panginoon na araw, yung deadline natin sa Panginoon, hindi yung mababago ang kayamanan mo. Naunawaan po? Kahit ano pang laki ng kayamanan mo, pag nagsit ang Panginoon ng araw mo na ngayon ikaw ay kukunin, hindi mo mababago ang kayamanan mo yun. Wala yun. Hindi mo magwawakas ka talaga doon. Hindi yung madulugtungan ng kayamanan mo. Di ba? Itong sinabi niya po rito, nasabi na hindi na magwawakas? Hindi ho. Kahit anong gawin mo, pag yun ay ginawa ng Panginoon, hindi po yung madulugtungan ng kayamanan mo. Doon ka lang talaga. Di ba? O tulad na po sa akin, sinilang ako 1975, January 27. Hanggang ngayon, 50 na po ako. Hindi ibig sabihin po nun ay nagdadagdag pa po yun. Yung bawat araw, katulad dito, pabawas po yun. Di ba? So, bawat araw sa bawat bukas, pabawas na po yun ang buhay ko. Doon sa silid sa akin ng Panginoon kung hanggang kailan ako dito. Hindi madadagdagan ang aking kayamanan. At wala pong magagawa yung kayamanan ko para marugtungan nyo. At ang kayamanan na hindi po makapagbibigay sa tao upang hindi mawakasan yung kanyang buhay dito. Hindi ho. Kaya dinadaya lang tayo ng ating kayamanan. Akala natin andun yung buhay. Wala po ron. Tama? Okay, tingnan niyo yung mga tao ngayon. Abala doon, bilang sila ng trabaho, mayroon akong ganito, kaya hindi mo kapagsimba, hindi mo kapagbigay sa Panginoon kasi maraming trabaho. Yun lagi iniisip. Naaagaw yung atensyon na dapat sa Panginoon. Mas pinapahalagan yun kasi andyan yung offer eh. Yan yung masama. Dahil pagdating ng punto sa pag-asa po natin, pag
dito mga kapatid, don't brag about wealth. Huwag po natin ipagmamayabang yung kayamanan kung anong mayroon ka. Okay? Second, life will end and wealth will be left behind. Sino nakita ninyo na pinakamayamang billionaire, trilyon ang kanyang pira-pira nung namatay siya? Dala niya? Wala po. Ang sabi niya, don't brag about wealth. Life will end. Magwawakas ang ating buhay at yung wealth will be left behind. Maiiwan yan. Kahit sabihin mo, ay meron kang pamamanahan, maiiwan yan sa'yo. Hindi mo yan madadala. Oo, maiiwan mo. Pero hindi mo yan madadala talaga, kapatid. Basahin niyo po yung aklat ng 1 Corinthians chapter 1, verse 31. Ito po yung napapanood po dito, mga kapatid. Chapter 1, verse 31. Ano ang sabi po dito? Sabi niya, kaya mga kapatid, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may magmamalaki. Huwag kang magmalaki kung marami kang sasakyan ngayon. Huwag kang magmalaki kung ang anak mo ay tapos na kung saan siya natapos. Ang ipagmalaki mo ngayon, ang Panginoon, kasi kung hindi dahil sa Kanya, hindi nakapagtapos anak mo. Naintindihan po? Huwag tayo magmamalaki. Di ba? Ano man yung estado ng buhay nyo, buhay ko, huwag kang magmalaki. Ipagmalaki mo ang Diyos. In order that us, it is written, the one who boasts must boast in the Lord. Hindi dahil sa Panginoon kaya ko ganito. Di ba? So, 2 Corinthians 3 verse 5. Not that we are competent in ourselves to consider anything is coming from ourselves, but our competence is from God. Ang ilang dito ba yung sinabi ni Paul? Habang binabasa ko po ito, ang ganda po niyan. Di ba? So, mapapansin po ninyo kung gaano po isinasabuhay ni Paul yung lahat ng kanyang mga sinusulat at sinasabi. Okay. Sabi niya sa verse 5, kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito, ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Di ba? Kaya, no need to boast yourself. Huwag kayong magmayabang. Kahit ako, huwag akong magmayabang. Ano man yung naabot ko sa manapon-napon tayo, hindi ko naman kailangan yun. Ang dapat kong ipagmayabang ay ang Panginoon. Di mo ba? Nung kami po pumunta ng Bicol, wala akong ibang pinagmayabang doon kundi ang Diyos. Ang layunin kong umuwi, gusto ko lang maharap sila at makausap sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Sila ang dapat, ang Diyos dapat ang ipagmayabang ko. Dahil yun ay nilagay niya ako dito upang ipagmayabang siya. Hindi dahil kung ano ang mayroon kami kundi gusto kong ipagmayabang ang Panginoon. At salamat sa inyo sapagkat nakita ko rin sa inyo dito yung pagmamalasakit sa simbahan. Okay? Salamat ng marami at alam niyo naman siguro yung nangyari sa simbahan. At salamat sa inyo kung nalaman niyo kung ano yung nangyari. Okay, salamat. Okay, dahil doon namin nakita kung kayo talaga ay nagmamahal sa gawain. Doon namin nakita kung kayo ay susuporta talaga sa gawain o hindi. Kung nagawa man ninyo yun, ipagmalaki ninyo ang Diyos. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Diba? So, yan isang pagkakagandang bagay. Okay? Then, sabi niya sa Matthew 13:22, life will end and wealth will be left behind. Ano po yung sinasabi sa 13:22 ng Matthew? Basahin ko po sa inyo sa Matthew 13:22. Ang sabi niya dito, asa na? Inilalarawan naman ang nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundo ito at naging maibigin sa kayamanan. Ano pa ang salita na wala ng puwag sa kanilang puso? Kaya hindi makapapunta. So ito yung binabanggit ko sa inyo na minsan yung ibon ay tinutupa yung mga salita ng Diyos sa isip natin at puso natin. Now the one sown among the thorns, this
one who hears the word, but the worries of this age and the seduction of wealth choke the word, and it becomes unfruitful. Okay? So ito yung hindi maganda sa panahon na samantalang ikaw ay nakinig dahil ikaw ay naabala doon sa mga kayamanan na ino-offer sa iyo, na wala na nakuha sa iyo ang salita ng Panginoon. Yan na kalulungkot sa isang Kristiyano. Okay? Naghingi sa Panginoon, then after, nung sa po ay dumating sa punto na marami pong na-offer na wala ang Diyos. Napunta. Hindi niya alam kung sino nagbigay sa kanya noon, kundi ang Panginoon. Pero saan po siya umibig? Doon sa ibinigay, hindi doon sa nagbigay. Saan siya sumamba? Doon sa ibinigay, hindi doon sa nagbigay. Siya napuri? Doon sa kanyang tinanggap, hindi doon sa nagbigay sa kanya. Isang nakalulungkot na bagay na dapat niyang bigyan ng karangalan ng Panginoon, pero hindi niya magawa. Why? Ang sabi, busy. Kasi maraming work. Diba? Hindi ganon. Kung ang Panginoon, kausapin tayo sa isa at singilin tayo, wala tayong magagawa. Binigyan kita ng pagkakataon. Ba't ganyan yung ginawa mo sa akin? Kung sa tawag ng pag-usap, diba? Nag-request ka sa akin. Sa tawag, diba? Kasi meron tayong puso, may damdamin tayo. May damdamin din ng Panginoon. Halimbawa ko, kinausap ko yung aking kapatid. May hiniling siya sa akin. Binigay ko sa kanya. At mayroon kang pangako na gagawin. Pero sa nabigay ko at umawig yung panahon, nagawa mo ngayong April, pagdating ng araw, unti-unti ka lumalay sa pagkatapapamahan mo sa binigay ko sa iyo. Pero hindi mo na nagagawa, itong tuloy mo para sa akin doon sa usapan natin. Ganon din po ba? Lahat tayo binibigyan ng Panginoon ang pagkakataon. Pero kung naman ng ganon, nakakalimutan na lang natin ang Panginoon sa isang ilang doon sa isang bagay na mayroon ka ngayon. Kasi darating ang araw, oras na yun po ay kinuha ng Panginoon, babalik ka ulit sa Kanya. At anong gagawin mo? Hihingi ka naman ulit sa Panginoon, iiyak-iyak ka, na ganito, patawal na ganito. At minsan ang tao mo. Pag napatawad naman ulit, at nagawa, bigyan naman ulit, gano'n naman yung tuging gagawin. Even Israel, ay gayon din yung ginagawa. Okay? So lahat tayo mga kapatid, sabi dito, lagi yung pagkakatandaan na binabangin, huwag tayo magmamayabang. Huwag mo yung ipagmayabang kung anong mayroon ka ngayon. Lahat ng yan, kung gusto mo magmayabang, ang Panginoon ng ipagmayabang. Okay? So pangalawa, the Word of God reminds us that whether wise or foolish, like animals, he will die. Diba? Sabi diyan. So, ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin na matalino man o mamang tulad ng hayop, siya ay mamamatay. So, meron tayo diyan. Andan yan. Sabi diyan sa 10 verse 12 na binasa natin kanina sa awit 49. Basahin ko muna 10 verse 10 to 12. Sabi dito, ang lahat ay mamamatay, dito na may alam niya. Maging mamang umarunong, kahit hangal, pati tanga. Yaman nila ay maiiwan sa lahi ng pagmamanang. Sa libing ay doon sila mananahan kailanman, kahit sila may lupaing taglay nila noong araw. Lumakila man ang tao, di niya maiwasan tulad din ng mga hayop, tiyak siya mamamatay. Kahit sabihin natin, makamit mo ng lahat, dumakila, marami nagpuri sa iyo. Wala kang ibang pupuntahan kundi ikaw ay mamamatay din. Diba? Kaya sabi dito na ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin na matalino man o mangmang, tulad ng mga hayop, siya'y mamamatay. So sabi diyan, everything that lives will die. Okay? Lahat ng mga nabubuhay ay mamamatay. Mayaman ka man, o mahirap o mayaman, matalino ka man, o stupid, o mamang, or sabi doon is tanga, na binanggit eh, famous or not so famous, tanyag ka man kung hindi ka naman katanyaga, it's a lot or doesn't it enough, kumakain ka man ngayon ng marami at maging yung tao hindi kumakain ng maayos, o magnanakaw o hindi ka man magnanakaw, ay ikaw ay mamamatay. Naunawaan po? Kaya sa lahat ngayon ng mga magnanakaw, huwag
dapat nagnanakaw. Di ba? Ang Kristiyano, kung tayo ay mga naglilingkod, kung kayo ay mayroong posisyon sa gobyerno, huwag kayong mausgahan na kayo ay nagnakaw. Kasi hindi maganda. Kung ikaw man ay allegedly na nakusahan ka na nagnakaw, kung ginawa mo yun, karapat-dapat niya sa'yo. Hindi ka dapat mag-angal dahil ikaw ay nagnakaw. Pero kung totoo na hindi ka nagnakaw, magpalinis ka para mapatunayan na ikaw ay hindi nagnakaw. Di ba? So dito mga kapatid, lahat ng tao, maging dito si Job, sabi ni Job, nung ako ay lumabas sa sinapupunan ng aking ina, nahuba sa aking pagbabalik, gayon din yung ayos ko. Basahin po natin sa Job chapter 1 verse 21. Ano ang sinabi po dito ni Job sa 121? Sabi niya dito sa talata sa 121, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, katulad din ng aming pagbabalik sa lubog. Si Yahweh ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Seeing naked I came from my mother's womb, and naked I will give his life. The Lord gives, and the Lord takes away. Praise the name of the Lord. Di ba? Ang Diyos yung bumabawi. Wala kang magagawa noon. Pero sabi ni Job, ano may ang kalagayan at sitwasyon mo ngayon? Alam niyo po ba kung bakit nabanggit ni Job? Namatay yung kanyang mga anak, nawala yung kanyang mga hayop, nawala lahat ng kanyang kararian. Pero ang sabi ni Job, lumabas ako, nawalang saplot sa akin na, babalik ako na gayon din yung aking ayos. Tama po? So lahat mo mamatay. Walang matanda. Yes. Ano pa po? Ecclesiastes 3:20 or mga ngaral. Mga ngaral ba? Mga ngaral. All are going to the same place, all came from dust and overtook the dust. Lahat tayo. Dahil alabok yung pinagmula natin, lahat tayo babalik sa alabok. Kumain ka man ngayong Brother Ronald na pinakamarasarap dahil sa kung yumaman ka man, kauli-ulihan, alabok ka pa rin. Tama, Brother Michael? Sabihin natin doon ka pa nagtatrabaho sa Malacanang, ikaw pa yung pinakamayaman. Pero darating ang araw sa mahirap at mayaman, parehas kayo, alabok. Tatanungin ko kayo ngayon mga kapatid sa mayaman at sa mahirap, Brother Gaston, sa palagay niyo. Ang mayaman kadalasan kinakain na masasarap, masarap ang pagkain. Ang mahirap kadalasan kinakain ay pang-mahirap. Pang-mahirap pa pang-mayaman. Pag namatay po silang dalawa, ano ang amoy ng dalawa? Pagkaiba ba o parehas? Kaparehas. Hindi kumain na lang tayo ng pang-mahirap. Parehas naman pala eh. Diba? So, nasubukan nyo ng amoyin? Nung namatay yung mayaman at nung namatay yung mahirap, nasubukan nyo na? Hindi mo naman siguro maaamoy na, ay galing ito sa 5-star hotel, ang amoy niya. Alam niyo ba yung amoy ng 5-star hotel? Diba? Ang mahirap, ito, ang amoy dito mahirap kasi galing ito doon sa nagpapakulo lang ng ganito. Malalaman mo ba yun? Hindi. No, di ba, hindi yun malalaman mga kapatid at kaibigan, hindi po talaga natin yun malalaman. Lahat tayo, babalik sa labok. Mayaman ka, billionaire ka, kahit sino yung si Musk? Elon Musk? Siya ata yung namumuna ngayon, si Bill Gates, nasa na lang para 5 or 6. Pero kahit 5 or 6, di mo kaya buti yung yaman yan. Diba? Sa buong mundo po yun, ha? So, si Elon Musk ay number 1 po siya, and then sumunod yung American, kadalasan karamihan Amerika yung mga pinakamayayaman. Palagay nyo, hindi sila magiging lupa? Hindi sila magiging gas? Ang tanong, tao ba sila? Tao? Parang nagbabago kasi sobrang yan parang hindi na tao parang Diyos na Hindi. Kahit ano pa yung gawin ng tao, mamamatay at mamamatay. Persiditis ka man, ano man yung
bakit ko sa inyo pinapaliwanag yung sinabi na sons of Korah, ay intindihin natin na ang lahat na mayroon dito nakakamit ang tao ay mawawala po yun, mawawala ng saysay. Ang pinaka-importante dito, huwag mawawala sa iyo ang Panginoon. Amen? Okay, pangatlo. So tagal-tagal na natin, dito naman tayo at kakain eh. Kaya lang 4 lang to. So patapos na tayo. So sino po sa inyo nagugutom na? Taas kamay, tapusin na natin. O may nagugutom, isa pa lang eh. Pero kung kayong lahat, tapusin ko kagad. Okay. So number 3, the Word of God reminds us that destiny of the righteous who trust in God is different from that those who trust in themselves and wealth. Okay? Sabi po riyan. So, bawat isa, ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin ang kapalaran. Yung darating na panahon, ang kapalaran ng mga matuwid na nagtitiwala sa Diyos ay iba sa mga taong nagtitiwala sa kanyang sarili at kayamanan. Kapag ikaw ay nagtiwala sa sarili mo, sa kayamanan mo, iba ang iyong kamatayan. Ikaw ay katulad dito na, katulad ng tupa na dalhin doon sa patayan. Pero yung matuwid na naglilingkod at nagtitiwala sa Diyos, siya ay mayroong saganang biyaya sa ating Panginoon. Here, the 3 points of this, our number 3 na ating pinag-aralan. So, ito yung tatlong points po dito. Trust in God, not in your wealth. So, kinakailangan mo na magtiwala sa ating Panginoon, hindi doon sa kayamanan. Kasi kung doon ka, ay wala sa iyo ang Panginoon. Kung sa sarili mo at kayamanan ka nagtitiwala. Tapos ko muna yung kato trust in God and He will not forsake you. Hindi ka pabayaan ng Panginoon. Tutulungan ka ng Panginoon. Trust in God and you will be saved. Ikaw ay ililigtas ng Panginoon. Pero yung kayamanan, at doon mismo sa ating kayamanan, sa ating sarili na nagtitiwala tayo ng galing-galing, di ba? Wala naman pong masama sa mga nanay na naririto. Huwag po kayo magagalit. Kasi, alam natin, proud tayo sa ating mga anak. Totoo naman yun. Okay? So, masaya tayo na may naaabot sila. Ang ako, pinagmamalaki natin yun. Pero kaibigan at kapatid sa oras na ito, na ating binabanggit na ito, So, harinawa ay magtiwala tayo sa Panginoon. Okay ho? So, alam natin yung mga anak natin, gusto natin silang ipagmalaki. Tama yun, para lalo silang magsipag. Pero sa lampas doon, ay ayusin na natin. Ano ho? Kasi lahat tayo, kahit ako, kayo, lahat tayo mayroong mga anak na gusto natin pagpalawan problema. Pero huwag tayo lalagpas sa pinakatutok pa doon. Okay? Yung tama nga. Kasi baka sa pagpupuri natin, baka wala naman siya sa Panginoon, mahirap din. Okay, so dapat na sa Panginoon. Tulungan nyo yung anak ninyo, dalhin niyo sa Panginoon. Okay? Okay, so sabi dito, trust in God, not in your wealth. Luke 12 verse 21. Tingnan nyo mga kapatid, yung Lucas chapter 12 verse 21. 12:21, ito ang kanyang sinasabi. Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Maraming mayaman ngayon sa salpi at mga pag-ari, tinatakilid dito sa mundo ito. Pero, dukha sa harapan ng Panginoon. Diba? Alam niyo po ba yung tinutukoy dito ng Panginoon? Sabi, that's how it with the one who stores up treasure for himself and is not rich toward God. Ito po ay sa isang mayamang hangal. Isa po siyang mangmang. Dahil ang sabi niya dito, tapos sinaysayin ni Jesus ang talinggang hanggang ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Of course, mayroon pa siyang stock. Diba? Ngayon, paano dito gagawin? Ang dami ko ng kayamanan. Wala na siyang mapaglalagyan. Kaya sabi niya, ang mabuti nito, uminom ako at magsaya, magpapagawa ako ng bulita. Sapat siguro sa aking buhay na aking kayamanan. Pero doon siya nagkamali. Okay? Mayaman nga po siya sa anong bagay dito sa mundo nito. Pero napakadugat niya sa harapan ng Panginoon. Akala niya, yung kayamanan ay buhay. Hindi ho. Tuloy kayo pong basa. At,
Gigibayin ko ang aking kamali at magtataya ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulagin habang buhay. Kaya mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, sangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang bagay na inihanda mo? So, lahat tayo may mga kayamanan. Kinakailangan pahalagaan din natin. Dito pinakikita kasi ng Panginoon, marami po talaga ng mga sakit. Walang kakontentuhan sa kayamanan. Mayaman na, nang lalamang pa. Alam niyo kung bakit nagkakaganito maging bansa natin? May nakakaangat eh. Gusto maghabol. Gusto na siya dapat tumango ng billionaire dito sa Pilipinas. Siguro hindi naman siguro kaya sa inyo ngayon yung mga balita ngayon. Ano yung mga balita ngayon natin? Sa DPWH, mga kontraktor, mga kontraktor. Sana maging tapat yung bawat isa. Kasi yung kayamanan kasi, hindi mo naman yung madadala talaga. Isipin nyo nila yung naaapi natin. Katulad yan, halimbawa mayroong pinapagawa yung ating gobyerno, yung mga flood control. Tapos, mauwi lang sa ganung mga bagay. May mga tao na namamatay, may mga naaapi. Yan sa kanagawa ng ilang mga politiko. Yung mga nasakim sa kapangyarihan, mga sakim doon sa mga pirat kayamanan. Hindi po mo yun madadala. Ang mangyayari pa niya, sila pa isisingilin ng Panginoon sa ginagawa. Ang dami ngayon nagtatago sa Biblia, nagiging makadiyos dahil sila ay nahusgahan. Pero nung panahon na hindi nahusgahan, hindi naman tumatago sa Biblia ngayon. Ang tawag na sa Panginoon. Tawag na sa Biblia sapagkat sila nagigipit. Pero nung panahon na sila ay hindi naman sila tumatawag sa Diyos eh. Hindi naman nagbabasa ng Biblia ngayon, makadiyos na eh. At tingnan niyo po kung paano sila nagkukubli ng kanilang sarili. Anong dahil sa kayamanan eh, nalaya nga po eh. Dahil sa hindi nila pakikinig sa salita ng Panginoon, anong sinabi natin sa binasa natin kanina? Listen, makinig kayo lahat. Sabi doon sa binasa natin sa awit. Sabi na Sons of Korah, makinig, listen carefully. Hindi nakikinig. Kaya ganun yung nangyayari ngayon sa mga nandadaya. Tuloy, may mga panahon kasi may oras ang bawat isa sa atin na maniningil ang Panginoon. Wala pong tinatago na hindi nabubunyag. Kaya lahat ng ginagawa po ng mga tao, kung kayo man ay may ginawa kung saan, lalabas at mayroon laging sisingaw niyan. Laging may usok. Pag may apoy, mayroon. Di ba? Talagang mayroon yun. Hindi yan palalampasin ng Panginoon. Mangyayari yung mga gumawa ng hindi maganda sa mga api doon sa mga tao. Okay? So, dito mga kapatid, sa aking binasa, dito naman sa Psalm 37 verse 25. Basahin natin. Psalm 37 verse 25. Puntahan po natin mga kapatid. Alam niyo po ba yung nilagay dito o nakasulat? Sa 25, matanda na ako mulang pagkabata. Sa tanang buhay ko'y wala na balita na sa taong tapat ang Diyos ng pabayaan o ang anak niya ay naging hampas lupa. Di ba? So isang magandang bagay, trust in God and He will not forsake you. Hindi ka niya papabayaan. Wala pa. Kapag ikaw ay tapat sa Panginoon, matuwid ka sa Panginoon, wala pa siya. Sabi sa sulat nito, wala pa akong nakita naging hampas lupa. Wala pa akong nakita tapat sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. At wala pa akong nakita tapat sa Diyos na naging hampas lupa. Ibig sabihin mga kapatid, andyan ang Panginoon. Tingnan niyo kung ikaw magtiwala sa sarili mo at sa kayamanan. Darating ang araw na naging hampas lupa ka. Marami ngayon na ako sa atin ngayon yung nangyayari. Nagiging pariwara yung buhay. Dahil sa kaguluhan, sa ginawa nilang hindi maganda. Sisingilin pagdating ng araw. Okay? Trust in God and you will be saved. Verse 15, sabi dito sa ating binasa kanina sa awit, sabi ho riyan, verse 15, ngunit ako ililigtas, hindi ako babayaan, aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. Okay, may di po ba? So tagumpay ang buhay niya. So isang magandang bagay
kasama at kapiling mo pagdating ng araw. Panghuli, mga kapatid, the Word of God reminds us of the certainty of death that He may cannot take even a little of our wealth with us. Okay, sabi niya, ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin ng katiyakan ng kamatayan. Naniniwala kayo na mayroong kamatayan? Tiyak? May makakatakas ba dito? Wala, di ba? Pili kang tumakas sa iyong kaso. Pero sa kamatayan, hindi mo siya matatakasan. Kaya din sabi dito na ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin ng kakayakan ng kamatayan na hindi natin madadala kahit kaunti sa ating kayamanan. Kahit pinakamaliit, wala nang madadala. Di ba? Kahit yung inimbang ninyo sa bangko, kahit anong mayroon kayo ngayong tinago, kahit yung lupa na mayroon kang katitindi, sabi nga, di ba na binasa natin, na nagkaroon ka mo ng pag-aring sa pagkamatay, hindi mo naman madadala yung lupa. Pero tingnan nyo ngayon, mga nag-aagaw ng lupa, nagkakamatayan dahil sa lupa. Napakarami, di ba? Pero tingnan nyo mga kapatid, na wala kahit kunti, wala kang madadala. Letter A, wealth becomes meaningless when death comes. Okay, so, tandaan nyo mga kapatid, na pagdating ng araw, lalo yung pagkakatandaan na kayamanan ay walang saysay pagdating po doon sa panahon na ikaw ay mamatay. Wala po sa saysay. Di ba? Kahit nung mga kayamanan sa panahon na ikaw ay may karamdaman, sabihin natin na enough lang yung pera mo. O di kaya sabihin natin malaki yung pera mo. Pero malaki nga yung pera mo. Ang problema, halimbawa mayroong kang karamdaman. Halimbawa mayroong kang kanser. Maingin mo yung kayamanan mo? Hindi, di ba? Saan lang pumunta? Sino yung yayaman? Di ba? Lahat po yun doon ibibigay mo. Ini-enjoy mo ba yun? Hindi mo ba enjoy? Billion mayroon ka, tapos ang pagkain na dapat mo lang kainin sapagkat may sakit ka, maraming bawal. Ang pwede mo lang kainin ay nilagang lugaw. Lugaw. Ang masaklap doon, huwag mo na nang haluan, plain lang. Asin lang. Ang masakap, huwag mo nang lagyan ng asin. Oh, may sakit na bawal lugaw. O ano mangyari ngayon sa bilyon mo? Oh, bawal na yung mga prutas. So, ano kainin natin dito? O, saan mapupunta yung billion mo? Saan mapupunta yung trillion mo ngayon? Ano, magkampi. Alam mo yung ating bansa, napakaganda. Pag 100 years, mayroon. Pag nag-100 years na yung matanda, mayroon siya makuha na? 100,000? Pabor kayo doon? Hindi kayo pabor, ha? Very good, di ba? So, alam niyo mga kapatid, itong 100 years, alam niyo kung sino yung mag-enjoy? Ito mag-video na tayo natin, yung ganyan plano, ano? Kundi sana ganito na lang, sana bang i-amin sana po, ano? Kung sana pag 60, kung kayo nilaro pa, ito yung Pilipino, 60 ba, hindi pa, magpunta ka pa ng Boracay, punta ka pa ng ibang bansa. Pero yung 100 years, ano sa barangay kong brand yung nangyayari? Gagawin. Hindi. Baka siguro, bubuhatin mo, kahit baka pag pinapakain mo, niluluwa na yung pagkain. Yung po, wala na po yun. Hindi kailangan ng ganyang katawan. Di ba? O, hindi naman ka rin eh. Tatanungin mo, halimbawa yung bigyan mo ng 100 pesos, sasabihin din sa'yo. Kasi sabihin mo, magkano tunay? Baka sabihin sa'yo 10 piso. Kasi hindi nyo, di ba? So, mag-iiwan na kasi talaga yun. So, tingnan nyo, di ba mga kapatid? May-enjoy mo po ba yun? 100,000 lang ako yung pinag-usapan natin eh. Hindi niya may-enjoy. Okay, hindi, di ba? Kahit anong mayroon ka, napakalaki yung pera mo. O, ulitin ko ha, bago kayo magagandang kayamanan, panalangin ninyo na maayos. Lord, na makuha ko itong aking yaman na hinihingi sa'yo. Huwag sana ako malayo. Lalo ako mapalapit sa'yo. Kahit mayaman ako. Yan yung pinakamaganda, no? Kasi isang magandang bagay po yun. Ina-appreciate mo ang Panginoon.
Hindi ka mapupunta doon, hindi ka mapapariwara. Okay? So, balikan natin ha. Yung ating pinagkikwentuhan, yung kayamanan na yan, walang saysay. Di ba? Billionaire ka. Ikaw pa yung may-ari ng space doon kay Elon Musk. Tapos nung nagkasakit siya, naku, lugaw lang, wala pa kasi. Yun lang yung lagay, hindi niya para lang madugtungan yung buhay niya. Pero wala di ba? Wala talaga, kahit pilipitin yung lahat. Ikaw ay mawawala dito sa lupa. Okay, so pangalawa, hope is in God and not in a multitude of riches. Di ba? Ang pag-asa po natin ay sa Diyos. Wala po sa maraming kayamanan. Sabi po, hindi yan kasama kasi God has promised to provide every need through Christ Jesus. Nung nakaraan pa hindi lang nag-erase. Ito lang, later lang. Hope is in God and not in multitudes of riches. Hindi doon sa maraming kayamanan. Wala po yung pag-asa mo ron. Ang pag-asa mo ay nasa Diyos. Tama po? Kaya balikan natin mga kapatid dito natin pinag-aralan. Itong Sons of Korah, mapapansin po din dyan na nakapokus po siya. Nakapokus po siya doon sa buhay ng tao. Kung kailan ka dito, paano mo ayusin habang ikaw ay narito. Amen po? So, lahat tayo ay ngayon pa lang ay maghanda na tayo ng ating mga sarili. Lahat ng tao sigurado ay mamamatay. Pero sana yung victory tayo dito, victory din tayo sa ating Panginoon. Okay? Sa ating pagtatapos mga kapatid, sabi o riyan, life cannot be equated with wealth because life comes from God. So sabi o riyan, then hindi maitutumbas ang buhay sa kayamanan dahil ang buhay ay galing sa Diyos. Binanggit natin kanina, di ba? Na kung ano pa man po yung ating mga bagay na mayroon tayo, hindi mo yung may tutumbas. Hindi enough to pay. Hindi mo mababayaran. Hindi talaga siya. And then, second, we should not compromise our service to God because of the success we have achieved in life. Hindi natin dapat ikompromiso. Ito yung masakla. Huwag mong ikompromiso ang iyong paglilingkod sa Diyos dahil sa mga tagumpay ng ating nakamit sa buhay. Diba? Parang nahumaling ka na doon pinanghahawakan mo ng mayroon ka dito, nakukompromiso mo na yung ibis na maglingkod ka sa Panginoon, nakukompromiso mo na, mapapanigan mo na yung isang bagay na mayroon ka. Sana huwag mangyari. Okay? So, sa ating pagtatapos, pwede pong samahan niyo ako na mabukas ng Biblia sa aklat ng Ecclesiastes, chapter 12, 13, 14. Ito po yung iiwan ko sa mensahe ito. Okay? Na ang tao dapat alam niya kung ano ang kanyang katungkulan bilang tao. Okay, sabi diyan, when all has been heard, the conclusion of the matter is, fear God and keep His command, because this is for all humanity. And verse 14, for God will bring every act to judgment, including every hidden thing, whether good or evil. Okay? Sabi sa Tagalog, mga kapatid, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang ating masasabi. Doon sa aklat na ating binasa kanina, dito sa sulat ni Solomon, isa lang, sabi niya, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Marami pong hindi sumunod dyan. Hindi niya alam kung ano yung kanyang katungkulan. Sana tayo, bilang Kristiyano, alam natin ngayon yung katungkulan natin bilang tao. Okay? Ang sabi niya, lahat ng gawin natin, hayag man ulihin, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Tama po? Ngayon, ang Panginoon, ang siyang magdidesisyon sa buhay natin lahat. Ano man yung ginagawa natin, may lihim o hayag man na may ginagawa ka, alam niya ng Panginoon. Okay? So, once again, sana alam natin yung katungkulan natin bilang tao. Dapat sinasamba natin ang Panginoon, hindi yung kayamanan, hindi yung ating mga sarili. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat sa mga salita na binigay niyo sa amin. Hindi lang, O Diyos, yung mga natanggap namin dito mga achievement,
Lord, mga success namin, Panginoon, yung mga tagumpay namin, ito'y panandalian lahat. Kapag nawala kami, wala na ito. Ngayon lang, nabubuhay kami, napupuri kami. Pero pagdating dito ng araw, nawala na kami, wala na ito. Kasabay na rin ito ng pagkawala namin at pagkawala ng mayroon kami na kami. Subalit, Panginoon, ang isang tagumpay ng isang Kristiyano ay manatili sa iyo. Na habang kami nabubuhay, huwag kami magtiwala sa kayamanan ng mabuti, kundi magtiwala kami sa iyo, Panginoon. Kaya ang pag-asa namin, Panginoon God, hindi dito sa sangkaterbang mga kayamanan ng mayroon ito, kundi kayo lamang, Panginoon. Pagpalain na nawa o Diyos ang bawat isa. Pag-ginawanan ninyo ang bawat isa sa amin, maging sa lahat ng bawat mga Pilipino. Na huwag kami, Panginoon God, na maging abusado sa kayamanan. Huwag kami yung magsisikil o mga-aapak ng dahilan sa kayamanan ito. Isipin namin na lihim o hayang man yung aming ginagawa ay ito'y ipagsusulit namin sa iyo. Mapagpala niyo ang bawat isa. Salamat at magtagumpay kami bilang mga mananampalataya. Sa mga pangalan ni Jesus, ang lahat ang sabi na Amen.